Hallelujah, 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 hallelujah. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bagamat si Jesus ay nakisalo sa mga publikano at mga makasalanan, hindi niya alintana ang sasabihin ng mga taong nakapalibot sa kanila. Kung ano ang sasabihin ng mga Pariseo at mga Eskriba laban kay Jesus, sapagkat ginagawa ni Jesus ang kanyang misyon. Tinatawag niya ang mga mahihina at sinasabing, "Sumunod ka sa akin." Ano ang naging daan upang si Mateo ay sumunod kay Jesus? Naroon ang kanyang pagtindig mula sa lamesa ng paningilan ng buwis. Maaaring sabihin natin, makasalanan itong publikanong itong si Mateo, sapagkat malakas gumawa ng pera, talagang nangingikil ng buwis, naniningil sa kanyang mga kababayan para sa gobyernong Romano. Pero gayunpaman, bagamat nakakapit sa lamesa ng paningilan ng buwis itong si Mateo, nakuha niyang kumawala dito. Bumitaw siya sa lamesang nagpapabigat sa kanya at siya ay tumindig nang marinig niyang sinasabi ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Minamahal ko mga kaibigan, ang simbahang ito ng Quiapo ay simbahan ng mga mahihina, simbahan ng mga may karamdaman, simbahan ng mga makasalanan. Kaya nga lagi itong punong-puno, sapagkat dito tumatawag ang Panginoon, "Sumunod kayo sa akin." Kung sa paglabas ninyo sa simbahang ito, hindi nyo pinakinggan ang pagsusumamo ng Panginoon, "Sumunod ka sa akin," baka nga banal ka na. Baka nga hindi mo na siya kailangan. Baka nga ganap ka na at hindi mo na kinakailangan ng kanyang habag. Pero alam natin,
ang budhi natin. Alam natin ang laman ng ating isip at puso. Alam natin kung gaano tayo karumi. Alam natin kung gaano tayo kahina. Alam natin kung gaano tayo kalayo sa Panginoon. Pero ngayon, ang Panginoong Diyos ay nakikisalo sa atin. Tulad ng mga publikano at mga makasalanan, katulad ni Mateo. Pero sana sa pangasandaling ito, katulad ni Mateo ng mga publikano, tayo'y tinatawag din ng Panginoon at sinasamahan sa isang hapagkainan ng Eucharistia. Tayo ba ay mayroong lakas ng loob na bumitaw din sa mga bagay na nagpapabigat sa atin sa mundong ibabaw? Tayo ba ay titindig din katulad ni Mateo? Tayo ba ay tatayo din upang sundan ng Panginoon? Sana hindi maiwan lang sa pagluhod, sa pagtangi, sa pag-iyak ang ating panalangin. Nawa, pagkatapos ng misang ito, sa paglabas natin ng banal na dambanang ito, tayo'y katulad ni Mateo, titindig sa katotohanan, tatayo mula sa ating pagkahandusay sa kasalanan, upang sa gayon subukin at sikaping sumunod kay Jesus. Naparito ang Panginoon para sa iyo, upang kalagan ka sa pagkakaalipin sa kasalanan, upang pagalingin ka sa iyong karamdaman, upang patayuin ka sa pagkakalumpo mo sa iyong kapighatian, upang dalhin ka sa kanyang tahanan. Ganyan ang puso ni Jesus. Ganyan ang mahal na Panginoong Jesus Nazareno. Maaring bitbit niya at pasan-pasan niya ang malaking krus sa kanyang balikat. Pero ikaw ang nagpapabigat noon. Gagaan lamang ito kung tayo ay titindig at susunod sa kanyang mga yapak, sa kanyang mga utos. Yaon lamang may karamdaman ang kanyang tatawagin. Hindi siya naparito sa mga walang karamdaman o sa mga banal na. Pero kung narito ka sa loob ng dambana ng Quiapo, baka humihiling ka sa Kanya na pagaanin ang iyong buhay, na paluwagin ang iyong nararamdaman, na pagalingin ka sa iyong karamdaman at hilumin ka sa iyong mga sugat. Naroon ang Panginoon, nakikisalo sa atin upang tayo anyayahan sa isang mas banal na piging sa piling ng kanyang amang nasa langit. Sa ngayon, magkasalo-salo tayo sa piging ng Eucharistia. Pero sana'y dalhin tayo ng piging na ito, ng sambayan ng ito, sa tunay nating tahanan, sa piling ng ating amang nasa langit. Kaya't sinasabi sa iyo ng Panginoon, tulad kay San Mateo at sa iba pa, sumunod ka sa akin. Amen.